Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps at shoutout kay Teo Pisto. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Ayaw pa rin ni Chimeng. Sa oras na ito, iniisip pa rin niya kung paano maibabalik ang kanyang kalayaan. Sa hinaharap, maaari pa niyang dominahin ang mundo ng Xuanyuan, na isang magandang paraan upang maglaro. Sa ganoong paraan, hindi niya kailangang makasama ang mababang nilalang na ito. Sa mata ni Chimeng, hindi qualified ang Aaron. Agad na hinamak ni Linlong, hindi, ang pinakaayaw ko sa buhay ni Linlong ay ang ganitong uri ng tao na may magandang pangalan. Mas gugustuhin pa niyang maging ulo ng manok kaysa buntot ng phoenix, tama ba? 3,000. Aaron isang pilit ng ngiti, Linlong this son of a bitch how come of courage would she dream say this kind of shameless words? Kung hindi ka pumayag, hindi ko bubuksan ang gate ng langit. Alam kong ang dahilan kung bakit mo ako hinayaang buksan ang pinto ng langit ay dahil gusto mong pumasok sa mundo ng tahimik. Kinasusuklaman kong makasama ka sa ganitong uri ng pagnanakaw. Sa makatuwid, ay pangako ko ang aking kahilingan o mas gugustuhin kong mamatay ng may dignidad. Panipi, ba, kailangan mong mamatay ng may dignidad. Naniniwala ka ba na sinira ng kapatid kong dragon ang katawan ng espada mo, tapos umihi para alagaan ang gwapo niyang mukha? Walang hiya na sabi ni Linlong. Galit na galit si Chimeng doon kaya hindi niya kayang makipagkompetensya kay Linlong. Sa sobrang galit niya ay tumalsik siya. Ang ilang mga salita mula sa kanyang bibig, kasuklam-suklam na maliit na bulate. Ay malapit ng lumaban, ngunit si Aaron ay hamarang sa kanya, oo, maaari kong matugunan ang iyong mga pangangailangan. Chima naginip ng kaunting pagdududa na narinig niya. Mali, pumayag talaga si Aaron. Sabi ko baliw ka, iniwan mo ito sa mundo ng Xuanyuan. Wala ba tayong kasunduan na hayaan siyang magpakilala sa iyo, at pagkatapos ay ibigay mo ito sa iyong asawa? Nagmamadaling bamulong si Linlong sa tainga ni Aaron. Tinitingnan ang hitsura ni Linlong na hindi nagmamadali ang emperador at nagmamadali ang Beteng, umiling si Aaron, tumalikod at sinabi kay Chimeng, buksan mo ang tarangkahan ng langit. Natakot si Chimeng na biglang magbago ang isip ni Aaron. Hindi niya napigil ang sabihin na isa sa aktibo niya ang lahat ng kanyang lakas at dahan-daang bubuksan ang pintuan ng langit. Nag-aatubili pa rin si Linlong kay Han Santian, ngunit hindi nagbabayad si Aaron, anumang atensyon at dumiretso sa gate ng langit. Sandali, sa likod niya. May naalala si Chimeng, nasaan? Ang Jade Sword. Nagkukunwaring inosente pa rin itong anak na ito. Hindi mo ba alam kung ano ang Jade Sword? Ang espada mula sa kanyang mga braso ay sadyang nagpapakitang gilas, sa tingin mo ba ito ay tumanggo si Lin? Direktang binaliwala ni Aaron ang mga mata ni Chimeng, ngunit hindi naglakas loob na magpakita ng masyadong halatang mga mata, at pagkatapos ay binawi ang Jade Sword, nagbibiro ka ba? Ipinangako ko lang sa kanya na manatili sa mundo ng Xuanyuan, ngunit hindi na nga ako na ibabalik ang katawan ng espada, sa kanya. Agad na naunawaan ni Linlong ang kahulugan ng Aaron, tumanggo na parang hinihimas ang bawang, parang totoo. Tara na, nakangiting sabi ni Han Sanchen. Pagkatapos, isang tao at isang hayop ang tumalikod at pumasok sa pintuan ng langit. Si Chimeng ay sikat na sikat. Hinahayaan niya ang kanyang sarili na manatili sa mundo ng Xuanyuan, ngunit hindi niya ibinibigay sa kanyang sarili ang katawan ng espada. Tapos, hinahayaan pa rin niya ang sarili niyang mamatay sa disguise. Kung hindi siya makakasama sa Nomenon, maaga o huli, mamamatay siya. Matapos maunawaan ang gawain ng Aaron,
tumingin si Chimeng sa gate ng langit na malapit ng magsara. Huli na para habulin ito. Napapikit si Chimeng at sinabi sa sarili sa malamig na boses, Aaron, I Chimeng swear today na balang araw, puputulan ko ang ulo ng aso mo. Para ilabas ang galit ko, nakakahiya kang mababang nilalang. Sa oras na ito, dahan-daang isinara ang pintuan ng langit. Ang digmaan ngayon at ang pagbubukas ng tarangkahan ng langit, kailangan ni Chimeng na linangin sa loob ng ilang panahon upang muling mabuksan ito. Imposibleng mahanap agad ang dalawang lalaking iyon. Mabilis, makalipas ang kalahating buwan. Galit na umiling si Chimeng at nag-aatubili, tumalikod at umalis. Pagkawala ng tatlo, biglang may lumitaw na figure sa di kalayuan. Mula sa simula ng pakikipaglaban sa Imperial Court, tahimik siyang sumusubaybay mula sa malayo hanggang sa katapusan ng lahat. Tinanong siya ni Yuaxia tungkol sa Aaron, at alam niya ang plano ni Emperador Zun, kaya palihim siyang nagmamasid. Sino pa ba dyan kundi si Felix? Hindi niya pinaglalaroan ang pagtataksil kay Aaron o Emperador Zun. Sa halip, gumagala siya sa magkabilang panig na parang isang taong walang magawa. Wala sa kanya ang pag-iingat laban sa Budismo. Pero wala ba talaga siyang kinalaman? Kung ito ay wala sa iyong negosyo, bakit kailangan mong kabahan kaysa sa iba? Sa oras na ito, si Aaron, na lumabas sa Tianmen, ay biglang nakakita ng ibang mundo nang imulat niya ang kanyang mga mata pagkatapos makaranas ng isang malakas na liwanag. Ang dalisay na asol na langit, ang sariwang hangin, at ang anti-gong. Sandali, saan ba ito? Kung titingnan ang mga bundok sa aming harapan, may malawak na kalawakan sa aming paanan. Sa malayo, isang mahirap na nayon ang matatagpuan doon. Sa sandaling umihip ang hangin, halos bumagsak ito. Sa tarangkahan ng nayon, may nakabiti na kalahating plaka, na may mga sapot ng gagamba sa kabuuan nito. Laking gulat ng Aaron. Anong kalokohan ito? Ang mundo ng lahat ng direksyon. Naglakad ang dalawa papasok ng village. Ang kalahating nakabit na plaka ay pininturahan ng tatlong karakter ng nihilismo, na dumaan sa mga pagbabago sa ilalim ng hangin at ulan. Sa paglalakad papasok sa nayon, ang 7 kubo na gawa sa pawid ay sira-sira, na siyang tanging yaman ng buong nayon. Hindi ko ini-expect na may mga ganitong malalayong lugar sa mundo. Sabi ni Aaron na may mapait na ngiti. Walang pagpipilian si Linlong kundi ngumiti at sinabing, kahit saan may klase, naroon ang batas ng gubat. Totoo rin ito sa mundo ng lahat ng direksyon. Magsasalita na si Aaron. Siya ay nasa isang mas malaking kubo na may pawid sa pinakamalayong lugar, ngunit may malakas na ingay. Isang lalaking may asol na damit at may espadang kilay, na may hawak na isang malinaw na kristal na espada, ng malamig na nginisyan. Sa kanyang harapan, isang matandang lalaki ang nakayuko at tinatapakan sa lupa ng isa sa kanyang mga tagasunod. Puno ng kawalan ng magawa at kalungkutan ang kanyang matandang mata. Sumunod, may 2 taong naghahalungkat, gawing gulo ang bahay. Hindi nagtagal, 2 tao mula sa kahon mula sa 8 bote ng berdeng bote, ang iniabot sa mga kamay ng lalaking nakaberde. Pagtingin sa 8 maliliit na bote sa kanyang kamay, ang berdeng damit ay nagbigay ng malamig na ngiti, 7 martial uncle, mas maaga mo pa sana itong inilabas. At least hindi mo kailangang magdusa sa mga balat at laman na ito. Ye Gacheng, ako ang iyong Panginoon. Kung ganito ang pakikitungo mo sa akin, tiyak na kulog. Gustong magalit ang matanda, ngunit dahil sa binugbog ay wala siyang lakas. Bueno, Panginoon, karapat-dapat ka bang maging Panginoon ko? Sa 7 taluktok ng nihilismo, ikaw ang pinakawalang kwentang elder. Karapat-dapat ka ring maging Panginoon ni Ye Gacheng, ang likas na kabataan ng nihilismo. Tandaan, ako ay isang disipulo ni Shou Feng ngayon, wala akong kinalaman sa iyo, Qin Ching Feng, mahinang ngumiti si Ye Gucheng. With that, dumura siya sa lupa. Napatikip ng ngipin si Qin Ching Feng. Kahit ayaw niya, ano ang magagawa niya? Ang nihilism ay matatagpuan sa timog kanluran ng Pianan. Hindi man ito malaking paaralan, Fangzhong School din ito. Bilang karagdagan sa pangunahing rurok na ugat ng nihilismo, mayroong 7 taluktok sa ilalim ng sekta. Ang bawat taluktok ay pinamumunuan ng isang matanda. Sa pagsang-ayon ng matanda, ang bawat disipulo ay maaaring pumili ng matanda sa bawat rurok upang magsanay. Si Qin Ching Feng ang may pinakamababang nagawa sa 7 pik, kaya walang gustong pumunta sa 7 pik,
kaya ayaw ni Qin Feng na pumunta doon. Sa nakalipas na 20 taon, hinahanap ni Qin Feng ang mga kabataan sa lahat ng dako. Nahihiya siya sa kanyang dugo. Sa kanila, si Ye Guocheng ang pinakapinagmamalaki na batang henyo. Upang linangin ang disipulong ito, naghirap si Qin Feng at maraming beses na itinaya ang kanyang buhay upang mahanap ang lahat ng uri ng likas na yaman at kayamanan upang linangin ang mahuhusay na apprentice na ito. Gayunpaman, 3 taon na ang nakalilipas, si Qin Feng ay natalo ng isang aksidente at nawala ang lahat ng kanyang mga nagawa, na naiwan lamang ang kalahati ng kanyang buhay. Nang makita ito, umalis ang mga disipulo ni Kefeng. Si Ye Guocheng, ang minamahal na disipulo, ay bumaling kay Taifeng. Sa 1 o 2 taon, babalik si Ye Guocheng sa Kefeng, ngunit sa tuwing darating siya, pumupunta siya upang pagnakawan ang bote ng Levyu Jining. Ito ang monthly fixed salary ng ating mga matatanda. Mayroong maraming enerhiya sa bote ng Levyu Jining. Ito ay isang mahalagang mapagkukunan ng enerhiya para sa bawat nihilist upang linangin. Napakahalaga nito. Tara na, tinatamad akong mag-aksaya ng mga salita sa lumang basurang ito. Tara na, si Ye Guocheng ay kumukuha ng mga bagay at tumalikod para umalis ng may kasiyahan. Sa lupa, sa sandaling lumuwag ang kanyang entourage sa kanyang mga paa, yumoko si Qin Feng at sinubukang umakyat sa paanan ni Ye Guocheng, nagmamakaawa, hindi ka man lang ba nag-iiwan ng bote para sa akin sa pagkakataong ito? Ako, kailangan ko upang gamitin ito para sa medikal na paggamot. Noong nakaraan, dumating si Ye Guocheng upang pagnakawan si Levyu Jining, at ilan sa kanila ang mananatili doon. Pagkatapos ng lahat, si Qin Feng ay walang mga nagawa at hindi makapag-cultivate, kaya kinailangan niyang umasa dito upang patatagin ang kanyang pinsala. Pagkalipas ng 1 buwan, ito na ang kritikal na sandali para piliin ng master ang kanyang mga disipulo mula sa Kefengli. Wala nang natitirang enerhiyang berdeng jade para sa iyo. Maaari mong tiisin ito o mamatay ng maaga at mabuhay ng higit pa rito. Sa malamig na inumin, direktang sinipa ni Ye Guocheng si Qin Feng sa lupa. Gustong sumugod ni Aaron, ngunit nahawakan siya ni Linlong. Sa mundo ng lahat ng direksyon, kami ay mga nunal lang. Huwag maging pabigla-bigla, hindi niya tayo kalaban ngayon. Matagal na umiling si Lin at pinayuhan siya. Tumango si Aaron. Makatwiran ang sinabi ni Linlong. Maaari siyang maging pinakamalakas sa mundo ng Xuanyuan, ngunit sa octagonal na mundo, wala talaga siya. Kumilos ng padalos-dalos, sa huli ay magbabayad lamang ng mabigat na presyo para sa kanilang sariling kawalang ingat. Sa mahabang buntong hininga, naglakad si Aaron patungo kay Qin Feng at marahan siyang tinulungang tumayo. Tumingin si Qin Feng kay Aaron, umiling at bumantong hininga, bagamat hindi ko alam kung saang rurok ka, hindi ka dapat makialam sa mga gawain ng ating master at apprentice, upang hindi magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Ibig mong sabihin ang lalaki ngayon lang. Mga guro at apprentice ba kayong nagtanong Aaron? Tumango si Qin Feng at sinabi kay Aaron ang pangkalahatang kwento. Sa katunayan, dapat mong iulat ito sa Zhangmen. Masyadong labag sa batas, sabi ni Aaron pagkatapos makinig. Walang magawang umiling si Qin Feng. Hindi niya ito iniisip. Paano makikipag-away ang isang matandang-matanda sa isang angkan sa hinaharap? Payag ka ba? Nang marinig ito ni Qin Feng, maingat siyang tumingin sa Aaron. Ngunit hindi nagtagal, gamaan ang loob ni Qin Feng. Bilang isang naghihingalong tao, wala siyang dapat ipag-alala. Sa pag-iisip nito, umiling si Qin Feng, natural, hindi ako nakikipagkasundo, ngunit ano ang magagawa ko? Isa-isa akong pinagtaksilan ng aking mga disipulo nang malaman nila na ako ay nasugatan at naging walang silbi. Gusto kong ipagmalaki, ngunit may tao ba? Anong tingin mo sa akin? Aaron smiles. Ang mga mata ni Qin Feng ay kumislap ng isang sinag ng kagalakan, ngunit sa lalong madaling panahon ay nawala, umiling-iling at mapait na ngiti, nagbibiro ka ba? Ako ay isang basura lamang. Wala akong ituturo sa iyo, at wala akong kakayahang magturo, ikaw. Si Qin Feng ay likas na interesado sa mungkahi ni Aaron. Nais niyang turuan ang isang magaling na baguhan at bugbugin ang mga alagad na nagkanulo sa kanya sa mukha. Gayunpaman, kahit ang tanging pag-asa ni Ye Guocheng ay wala na. Matagal na siyang handang mag-degenerate at maging isang buhay na patay na tao. Ngunit sa oras na ito,
May muling nag-alab sa kanyang pag-asa, kung paanong hindi niya ito nagustuhan. Ngunit kapag siya ay masaya, kailangan niyang harapin ang isang napakalupit na katotohanan. Ano ang ginamit niya sa pagtuturo sa kanyang mga apprentice? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya para maging isang master? Sabi ni Han Sanchen, "To tell you the truth, ako dati ay tinatawag na basura, kaya minsan ang waste plus waste ay maaaring may iba't ibang epekto. Ito na siguro ang tinatawag na congeniality. How about it? Gusto mo bang kunin ako sa mundo ng lahat ng mga direksyon, ang malakas ay iginagalang, at ang pagpatay ay magiging higit na walang awa, ang isang walang pangalan na tao ay hindi kailanman magsulat tungkol sa kamatayan ay isang sekta, na hindi lamang maaaring magbigay ng proteksyon, ngunit din mapahusay ang kanyang sariling lakas sa hinaharap. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa Ero na maglakbay upang hanapin ang angkan ng pangu sa ilalim ng pangalan ng isang disipulo ng sekta. Ang problema ay, itinikom ni Qin Qingfeng ang kanyang mga ngipin at sumimangot saglit. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.